Ang urban gardening ay ang pagtatanim sa isang urbanisadong lugar. Halimbawa, kung ikaw ay nasa Metro Manila at nais mong makapagtanim ng sariling pagkain o gulay, dito pumapasok ang mga pamamaraan ng urban gardening. At ang madalas na suliranin dito ay ang pagkakaroon ng limitadong espasyo o lugar. Kaya naman, madalas na inuugnay ang urban gardening sa container gardening. Ang container gardening ay pagtatanim na ginagamitan lamang ng anumang bagay na may kakayahang magkulong ng lupa. Halimbawa, dito ay gumagamit tayo ng mga paso o madalas gumagamit tayo ng mga bagay na karaniwang itinuturing na basura pero napapahaba pa natin ang kanilang pakinabang dahil ginagamit natin ito bilang taniman. Dito sa aking rooftop garden, halos 90% ng aking pinagtataniman ay mga recycled o upcycled materials. Ito ang aking paraan upang kahit paano ay makatulong upang mabawasan ang mga nagiging basura. Ang mga nakikita nyo nakasabit sa itaas ng aking garden ay mga plastic na pinaglagyan ng soft drinks. Alam natin na ang mga ito ay kinokolekta ng truck ng basura at nire-recycled. Ngunit base sa mga pag-aaral, 20% ng mga ganitong basura sa buong mundo hindi nakokolekta at ito ay napupunta lamang sa ating mga kanal, ilog, dagat at kung saan-saan na lubang nakakasama sa ating kalikasan. Sa loob ng 10 taon, halos wala akong biniling gulay sa palengke. Ang lahat ng mga pangangailangan namin sa kusina, inaani namin sa aming gulayan. Mula sa pagtatanim ng mga rikado kagaya ng kamatis, sili, luya, bawang, kalamansi at iba pa. Hanggang sa pagtatanim sa mga madadahong gulay kagaya ng pechay, pakchoy, mustasa, kangkong at marami pang iba. Bukod dito, hindi rin mawawala sa aming garden ang mga namumungang gulay kagaya ng talong, okra, sitaw at mga gulay na madaling maani, madaling alagaan at higit sa lahat ng gulay na gusto kong kainin. Kaya kung nais nating umpisahan ang pagkakaroon ng sariling gulayan sa bahay, halinang manood at matuto. Dito ay tatalakayin natin ang iba't ibang pamamaraan sa pagtatanim ng maraming uri ng gulay. At ang madalas kong suhestyon, kung tayo ay magtatanim ng mga gulay para sa ating pansariling pangangailangan, gawin nating natural o organiko. Gagamit tayo ng mga pataba at pestisidyo na ligtas para sa ating kalusugan at hindi nakakasira ng kalikasan. May mga mahahalagang bagay lamang tayo na dapat nating malaman sa pagsisimula ng ating pagtatanim. Ang lahat ng halaman ay may 3 pangunahing pangangailangan. Ito ay ang pangangailangan nila sa liwanag, pangangailangan sa tubig at ang pangangailangan nila sa nutrisyon. Ang pangangailangan sa liwanag ay ang sukat o dami ng sikat ng araw na dapat matanggap ng isang halaman. Tandaan lamang natin na ang iba't ibang uri ng halaman ay may magkakaibang pangangailangan sa sikat ng araw. Depende kung saang uri sila nabibilang. Ganoon din sa pangangailangan nila sa tubig. May mga halaman na nakakapag-imbak ng tubig sa mga tangkay o parte ng kanilang katawan. Kaya naman nakakasama sa kanila kapag labis ang tubig na ibinibigay natin. Mayroon din namang mga halaman na mas nangangailangan na mas maraming tubig. Kapag madalas na natutuyo ang lupa kung saan sila nakatanim, maaari nila itong ikamatay. At ang huli ay ang nutrisyon. Mahalaga na mabigyan natin sila ng sapat na nutrisyon upang maging malusog ang kanilang paglaki. Ang lahat ng halaman ay may 3 pangunahing nutrisyon na kailangan. Ito ay ang nitrogen, phosphorus at potassium. Ang nitrogen ay ang responsable sa pagkakaroon ng mga berdeng dahon. Kapag may pagkukulang sa nitrogen, mapapansin ang unti-unting paninilaw ng mga dahon. Ang nitrogen din ang tumutulong sa halaman sa kanyang pagtaba at mabilis na paglaki. Ang phosphorus naman ang siyang nagpapatibay sa mga ugat ng halaman. Mahalaga na maging malusog ang mga ugat dahil ito ang naghahanap ng nutrisyon mula sa lupa na dinadala sa mga parte ng halaman. Importante ang phosphorus lalong-lalo na sa mga gulay na naglalaman sa ilalim ng lupa. At ang huli sa 3 pangunahing nutrisyon na kailangan ng ating mga halaman ay ang potassium. Ang potassium ang siyang tutulong sa halaman upang maging malusog at maayos ang sistemang reproduction ng halaman. Magriresulta ito sa mas maraming pamumulaklak at pagbunga. At sa ating pagbabalik,
Talakayin natin kung paano tayo makakagawa ng isang matipid, mataba at epektibong paraan sa paghahalo ng lupa na siyang gagamitin natin mula sa pagpupunla ng mga buto hanggang sa paglilipat tanim. Umpisahan na rin natin ang madaling paraan sa pagtatanim ng isa sa pinakapopular na gulay, ang pechay. Yan ang ating mga pag-uusapan, diyan lamang po kayo.